Susuriin ng mga otoridad kung may bakas ng hayop sa tissue sample ng batang natagpo ang patay at walang lamang loob noong Biyernes. Tinitignan kasi ang posibilidad na nilapan ng hayop ang bata nang mahulog ito sa creek. Posible rin daw na maharap sa reklamo ang lolo at lola ng bata dahil sa umano'y kapabayaan. May news to go si Steve Dailisan. Sa skull o bungo raw ng 4 na taong gulang na si Mark Escarmosa, nakasentro ang ginagawang post-mortem examination ng PNP Crime Lab. Nais daw nilang malaman kung may fracture o basag ito. Susuriin din kung may bakas nga ng hayop ang kinuhang tissue sample ng bata. Ang teorya kasi ng Pililla Police, posibleng nilapa ang bata ng isang hayop tulad ng bayawak nung mahulog siya sa 7 talampakang lalim na creek. Pero hanggang sa maihatid sa huling hantungan ng bata, di pa rin maalis sa hinala ng kanyang mga kaanak na pinaslang ito. Ang gusto lang naman namin, lumabas yung totoo. Kung namatay ba, nahulog ba, mabigyan ng kung anong totoo. Para naman mawala yung hinala ng bawat isa sa amin. Hindi naman daw isinasantabi ng pulisya ang foul play, pero nakahihigit daw na kapabayaan ang posibleng ugat ng dahilan ng pagkamatay ng bata. Posible raw maharap sa reklamong negligence ang lolo't lola ng bata na siyang tumatayong legal guardian. Responsibilidad daw kasi nilang pangalagaan ito, alinsunod sa Republic Act 7610 o Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. I-coordinate muna sa DSWD kasi silang main lead agency na magpapail ng ganito. Dati nang iginiit ng lolo at lola ni Mark na di naman sila nagpabaya. Steve Dailisan, GMA News. Dapat tama, pagsasalita, dapat tama.